Nagbabalik ang PTV Sports ngayong araw. Kasama natin live ang former boxing ring announcer at TV host personality na si Audrey Coriseta para pag-usapan ang naging panalo ni Jimbo Pacquiao kontra American boxer na si Derek Gates sa California. Magandang araw po, Sir Audrey. Magandang Yeah, araw! good morning. Naku, fresh from RSP ka ba, Oo sir? nga, pagkagaling ko lang sa RSP, bigla ka napatawag Tumakbo. dito sa kabilang studio lang. Well, ito congratulations sa Pacquiao family. Malaking confidence booster ito para kay Jimbo Pacquiao. Of course, alam naman po natin na nauwi sa draw yung kanyang first na laban. Kaya ito yung kanyang first win na professional na boxing. yes. So, hindi to basta-basta dahil of course, may mga Pilipinong nagsasabi na, ba't ba binibigyan ng atensyon si Jimwell? Dahil anak lang ni Manny Pacquiao. Of course, we are all hoping na sa lineage ni Pacquiao, merong umusbong na kung hindi man makapantay sa na-achieve ng kanilang ama, at least may ipapakita rin, dugong Pacquiao pa rin yan eh. Nakita natin yung, sabi nga natin, Dugong Pacquiao, very competitive because hindi lang naman si Jimwell, Eman Bacosa Pacquiao is also, fighting sa ring. And nakikita natin yung potential lang dalawa. Now, pag-usapan muna natin itong naging laban ni Jimwell against Derek Gates. Paano mo i-breakdown yung naging performance ni Jimwell dito sa laban niya against this American boxer? Nung pinanood ko tong laban, medyo kinabahan ako kay Jimwell. Kasi yung kanyang kalaban na si Derek Gates, maganda yung jab na mahaba. Kung makikita niyo yung laban, hindi rin siya, si Jimwell, hindi rin basta-basta makapasok dahil matigas din, solid din yung jab nung Derek Gates. Gayunpaman, naging pasensyoso siya. Actually, no first round, medyo kinabahan ako dun sa bandang dulo. Last 12 seconds, tinamaan ng dalawang solid si Jimwell. Pero still, meron din siyang, meron din siyang lakas ng katawan para i-endure yung lakas ng tama na yun. Gayunpaman, kung i-compare natin yung kanyang laban ngayon sa kanyang first fight na nauwi sa draw, mas nag-iisip, hindi yung basta-basta pumapasok. Maganda yung job ng kalaban, tinimingan niya, naghahanap siya ng timing, which nakuha niya nga ng second round. Ngayon, pag-usapan natin, sino ba tong si Derek Gates na American fighter? Alin nyo ba na ang record dito ay hindi siya galing sa boxing, galing siya sa MMA, at galing din siya sa bare knuckle fighting. Bare knuckle fighting, walang gloves yun ha. Ang ginagamit lang doon, konting cloth sa kasuntukan, parang suntukan kalye. Nilalagyan lang ng konting cloth yung kanilang kamay, hand wrap. At yun na, subakbakan na. So may tigas din ng panga itong Derek Gates. Kaya nakakagulat din na hindi nanalo si Jimwell Pacquiao sa pamamagitan ng score lang. Ito yung knockout sa round. Yes. So may pinapakita dito, may power din si Jimwell. Now, nabanggit mo kanina yung naging laban niya against Brandon Lally na nauwi ito sa draw. Ano sa tingin mo yung naging game plan ngayon ni Jimwell? Ano yung nagbago sa kanyang estilo to ensure na talagang handa siya dito sa laban niya against Derek Gates? Siguro yung nag-a-adjust siya during the fight. Hindi siya basta-basta, kalmado ba? Alam mo yung, kasi mahirap yan eh. Sa tagal kong nag-ring announcer, over the years, makikita mo talaga yung mga fighters, siyempre takot tamaan yung mga yan. So, during the fight, basta lalaban sila, so bibitaw ng suntok. Si Jimwell hindi. Nag-isip muna siya, nagpe-pacing, tinitingnan kung ano yung anggulong tama para tamaan niya yung kalaban niya. Hindi yung bara-bara kung tawagin. In fact, nung nag-umpisa yung kanyang ama, si Manny Pacquiao, parang ganun ang pagtingin, no? Dahil umaasa lang sa lakas, basta suntok lang ng suntok. Si Jimwell, kung makikita nyo nung first round, medyo tipid yung kanyang suntok, pero nag-aabang ng tamang pagkakataon. Kasi tandaan nyo, sa boxing, hindi lamang po ito puro suntukan. May tamang anggulo, may tamang balanse. So yun yung nakita kong improvement kay Jimwell. Pero still, kailangan pa rin niya ma-improve yung power siguro. No? Although na kapag knockout siya ngayon, iba pa rin kapag mas madidevelop pa yung power. Sa first round, marami nagsasabi na dikit na dikit yung naging laban. Pag tungtong ng second round, dito natin nakita na kumawala si Jimwell. And prior to this tournament, or yung match-up niya with Derek Gates, ang talagang pinagtutuunan ng pansin ng kampo ni Jimwell ay yung mga body shots. Sa tingin mo ba, nakita natin
na-apply ni Jimwell yung mga na-train niya in terms of body shots. At ang isa pang napuna kasi sa kanya, during the fight with Brandon Lally, may kabagalan siya. He wasn't aggressive during those moments. Ngayon ba nakita na natin yung improvement niya? Well, aggressive siya nung nalaman niya na hindi agad-agad. Nung first round, mukhang kapaan pa lang sila. Nung second round, naging aggressive na siya nung nakakita siya ng opening. Okay? Kung mapapansin niyo po yung suntok ni Jimwell, galing siya sa hook shot, hindi siya galing sa straight punch, So natamaan niya ng puro dito si Gates. Pero mababa yung suntok niya, hindi talaga naka-aim sa mukha. So mukhang yung pinractice niyang body shot, it's just that yumuko si Gates at tinamaan sa ulo. Yun, kaya siya naka-knockout. Sir Audrey, nabanggit mo kanina na ito si Gates, veterano siya, hindi lang sa boxing, sa MMA, sa iba't ibang combat sport. And now, he's 36. And Jimwell Pacquiao is 25. Nasa prime age si Jimwell ngayon. Sa tingin ba natin, nag-matter yon? Kaya medyo bumaba yung momentum ni Gates nung second round. Okay, siguro factor din. Dahil, alam nyo sa boxing, ang prime talaga dyan nasa 25 to 35. Pero hindi mo pa rin, hindi pa rin ganun katanda yung 35. Okay. Tsaka second round pa lang to eh. Hindi naman tayo umabot. Although scheduled for professional rounds lang ito, hindi naman natin masasabing na ika-8th round na ito at 11th round na makikita mo talagang factor niya age. Hindi pa eh. It's just that napuruhan siya at mas malakas si Jimwell Pacquiao. And surprisingly kasi nga, pag pinag-usapan natin yung pambansang kamao, laking hirap, General Santos City, nagsumikap. Si Jimwell, lumaki na siya sa marangyang pamumuhay na. Superstar na yung kanyang ama. Pero mapapansin ninyo, best na siya. Di ba? Pwede siyang hindi maging boksingero, pwede siyang maging negosyante na lang o ibang career, pero pinili niya pa rin ito. At siniseryoso niya. Dinidevelop niya yung kanyang power. Ngayon, siguro na lang, para mas makita pa natin, it's too early to predict na kung ano yung magiging future ni Jimwell. Pero siguro sa akin, ang makikita ko dito, i-develop niya pa yung kung mamanahin niya, paturo niya sa kanyang tatay, sa kanyang ama, yung footwork. Kasi makikita natin yung galaw ni Jimwell, parang diretso atras lang eh. Yung father niya, kala mo, parang pusa kung gumalaw sa ring, ang likot, kung saan nakakarating, nalilito yung kalaban. Pag na-develop niya yun, tapos may power siyang ganyan, medyo malayo mararating ni Jimwell. Actually, yun Okay. dapat yung next question ko eh. Kasi napuna ko nga rin yung footwork. And I think isa rin yan sa mga gusto nga i-improve sa kampo ni Jimwell yung footwork niya. But maliban sa footwork, ano pa ba yung dapat niyang i-improve bagamat second round TKO siya? Siguro more power. Kasi hindi natin pwedeng pagbasihan yung knockout na to, Although sinabi na natin na may power na kapag knockout eh. Pero kung i-improve mo pa yan, kasi remember, yung father niya, talagang alam natin, we are expecting na kada laban, hindi by score kundi by knockout dahil malakas talaga. Kung i-improve niya pa yan, yung power, develop niya yung footwork, at saka yung right angles. Alam niyo ba, sa boxing, kahit anong lakas mong sumuntok, kapag wala sa balance yung footwork mo, walang power yan. So kapag nakuha niya yung timing, yung balance, yung footwork, at yung power na yan, malayo-layo yung mararating ni Jimwell. Sir Audrey, sa tagal natin sa industry ng boxing, may nakikita ba tayong parang X-factor kay Jimwell dito sa pag-arangkada ng karera niya? Well, of course, apelido niya ay Pacquiao. Okay. And we are hoping na may namana siya sa father niya. At natutuwa nga tayo, like I've said earlier, pwede siyang pumili ng ibang career. Dahil maayos naman yung pamumuhay nila. Pinanganak siya, superstar na yung kanyang father, pero pinili niya pa rin yung pagiging boksingero. Siguro nasa passion din talaga nila yung iba rin eh. Iba rin, kung ikaw ba, parent ka at yung anak mo, papayagan mo bang makikipagbasagan ng mukha, di ba? So, taas ang kamay natin kay Jimwell for choosing this career at siniseryoso niya yung pagiging professional boxer niya. Dito rin natin makikita na malakas ang dugo ng mga Pacquiao. Kasi they are really warriors. Sabi mo nga, despite a comfortable life or lifestyle, talagang pinili ng kanyang mga anak na tahakin din ang pagbaboxing. Pero dito sa laban na to, gusto ko lang punta naman tayo sa side ni Derek Gates. Do you think he underperformed?
sa laban na to? Knowing na ang ganda naman ng background niya. Well, kasi yung background niya, puro talo rin naman siya dun sa bare knuckle fight. Ang alam kong record niya, 1 win, 6 losses. At nananakaw din siya in early rounds. Gayunpaman, although pangit yung record niya o hindi mabuti yung record niya sa bare knuckle fighting, matigas pa rin ang katawan mo. Sanay ka pa rin sa suntukan. Kasi walang gloves yan. Walang gloves yun eh. So, nagulat ako na tumupi siya sa naka-gloves ang kalaban niya at si Jimmy Pacquiao ngayon. Ibig sabihin, ang pinapaliwanag nun sa laban na ito, may lakas din talaga yung Jimmy Pacquiao. Ayan. Pag-usapan naman natin yung trajectory ng career ni Jimwell matapos ito nga kanyang knockout win dito sa katatapos lang na kanyang match dito sa California. Sa tingin mo, saan napapunta yung career niya? Dapat ba mas higher rated opponent na? Not yet. Tama lang to. Match lang ang laban dapat. Kasi mapupuruhan naman siya halimbawang hindi niya ka-match at talagang malakas yung kalaban niya. Kasi pangalawang professional fight pa lang ito. So it's okay na ilaban muna yan sa kagaya ng Filipino na maganda rin yung parehas nila yung record. Huwag muna doon sa mga talagang bigatin. Baka mapuruhan si Jimwell. Iba kasing level yon. You have to develop certain skills para umabot ka sa ganung level. So sa first 10 professional fights ni Jimwell, we are hoping na ang ilalaban sa kanya, yung kamatch niya lang din muna. Okay. And then, gradually, pag nakatungtong na ng 10 professional fights, medyo mga regional champion na yung mga pwedeng ilaban sa kanya. Para naman magkaroon na siya ng mas mabigat na challenge. Kumbaga, Nakakatuwa nasa din. warm-up muna siya. Oo, Warm-up huwag muna muna siya. tayo. Alam ko natin, Pacquiao ang apelido niyan. Pero, huwag nating i-compare sa kanyang father. Kasi nakakaawa naman yung pressure na yun. Ano? Dahil sobrang layo nung narating ng father mo, ikaw ay na-expect ka rin ganito. Ganun din yung kahihinatnan. Pero he's trying his best. Siniseryoso niya yung larong sports boxing. At hindi biro yan. Ito yung sakitan na sports. Diba? So, taas ang kamay natin at we applaud ang panalo ng ating kababayan. Ito naman, alam natin na may isa pang anak si Manny Pacquiao, si Eman Pacosa Pacquiao, na nasa boxing din. Do you think that these two Pacquiaos have a bright future in terms of boxing? Well, kapag dating sa coaching, nasa kanila na yung best coaches. Of course, afford naman ni Pambansang Kamao na to support them financially at bibigay sa kanila yung mga best trainers. No? So, nasa kanila yan. Na kay Eman Bacosa yan at saka na kay Jimwell Pacquiao yan kung seryosohin nila. Kasi alam nyo, iba rin yung patience dito eh. Diba? Iba po ang sports na boxing. Ang training niyan talagang matindi. Hindi ka dapat nagpupuyat, wala ka dapat bisyo, maayos dapat yung mental state ng pagkatao mo. So, iba to. Hindi Iba lang yung physical, disiplina. iba yung disiplina. Kaya nga, nung first time ko mag-ring announcer, nung ina-announce ko yung kanilang timbang, malaki pa ako matangkad pa sa akin, matatangkad pa yung mga fighters na ini-introduce ko. Nagulat ako yung timbang nila. Ang layo sa timbang ko, sobrang gaan nila. Sabi ko, malaking tao nito, at ang bababa ng timbang. Kasi nga yung training na talaga nila, talagang pag-produce ng zero fat sa katawan. So, just imagine 5'9" ng height, tapos ang kanilang weight ay nasa 135, 140 lang. Diba? Tsaka tama kayo. Nung nag-workout ako, nag-try out ako Ng boxing. Wow! At interview ko rin yung mga boxers doon. Pag may laban nga sila, very strict sila sa kanilang diet and they do cut down sa carbohydrates nila just to make sure na magaan sila during the fight at saka mas mabilis yung galaw nila. Magaan, pero kasi nga, pag nagda-diet tayo, di ba, yung ating stamina and power naapektuhan din. So, binabalance, napaka-scientific niyan. Dapat ma-achieve mo yung tamang timbang na hindi nawawala yung power mo. So, napakahirap po niyan. So, again, nasang kamay natin dahil siniseryoso ng mga batang Pacquiao yung larong boxing. Ayun, maraming salamat po Sir Audrey sa interview nyo ngayon at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa larangan po ng boxing. Ayan, my pleasure. Yes, sa uulitin. Sa next na laban ni Jimwell. Yes.